Hello, good day po ulit sa lahat. And today naman po, meron po ulit tayong another tutorial. Ito naman po yung paano mag-file ng or how to file yung 2550Q or yung quarterly value added tax return. So, dun sa previous natin is yung monthly. So, ngayon naman po kung yung quarterly niya, kung paano siya i-file. So, ang deadline po nito is every 25th of the following month ng closing ng quarter. So, yun po. So, yung first step ulit natin is i-download po yung or i-update yung ating EBIR forms. So, yun po. Dito po siya mada-download sa BIR website. Yan. So, click nyo lang po yan and then i-download and then i-install. So, after nun, open na po yung EBIR forms na application. Yan. Lalagay nyo po dito ulit yung profile information nyo. And then, yung email address, dapat po ulit paalala lang po ulit, dapat may access po. And active po yung email address na ilalagay nyo po dito. And then yan, select nyo po yung 2550Q o yung quarterly value added tax return. So, kung may napapansin po kayo dito sa baba, may mga file na file name, return period, date created. Yan po yung mga previous file na na-file natin. So, pwede natin siyang balikan kung sakaling gusto nyo siyang i-print ulit. Or kung gusto nyo ma-view yung information na nailagay nyo dyan. Para po ma-view yung mga previous file nyo, kiklik nyo lang po dyan kung ano po yung gusto nyo ma-view. And then, yan, sa baba, meron nakalagay dyan na view. Pwede nyo rin po siyang i-delete kung gusto nyo po. So, yun po. So, para po mag-file ng 2550Q, select nyo po dyan sa list of BIR forms. Tapos, fill up. Yan. Tapos, kung anong year ended, kung calendar po ba kayo or fiscal. And then, kung ano pong quarter yung ipa-file nyo po. Kung first, second, or third. So, example po is yung second quarter. So, covered siya ng April 1 hanggang June 30, 2021. So, yan po, kung amended return, yes or no. Tapos, short period, select nyo lang po din siya kung yes or no. And then, ito pong ibang mga information, automatic nyo na po yung ipipick up dun sa information na nilagay nyo po kanina dun sa profile. So, yan. Lalagay nyo lang po dito sa computation of tax sa part 15. Sa line number 15 pala, click nyo yung schedule 1. And then, kung ano pong ATC nyo. So, for example po, meron kayong construction. So, ang select nyo po dito is yung VC010 or yung VAT on construction. So, okay nyo po yan. And then, yung ilalagay nyo po ditong amount of sales is yung sales nyo for the whole quarter or yung 3 months. So, for example, sa second quarter, ang ilalagay nyo pong sales dito is yung from April to June. Pagpa-plus-plus nyo po yan, tapos yung sum yan, yung ilalagay nyo po dito. So, for example po, for the 3 months, meron kayong sales na 30,000. Yan, tapos, yan, lalagay nyo lang po din dito, katulad po dun sa 2550M, yung mga zero-rated sales, sales to government, exempt sales, yan. Ang mga ilalagay nyo pong information dyan lagi is for the whole quarter, yung sum ng 3 months ng second quarter. Hindi lang for the month of June. Yan, lalagay nyo lang din po dito sa input tax carried over period kung meron po kayo. For example, yung first quarter meron kayong carry over nun, yun po yung ilalagay nyo po dito sa line number 20A. For example, meron kayong carry over na 10,000. And then, dito sa current transaction, yung mga purchases natin, for the 3 months din po yung amount na ilalagay dito sa purchases of goods other than capital stock. Other than capital goods pala. For example, meron kayong purchases na 15,000. Yan. Tapos purchases not qualified for income tax, for input tax.
Pero dito sa ibang line na kung applicable kayo or may information kayong ilalagay dito na amount, is kailangan po i-fill up niyo po dito. Line number 21M, yung purchases not qualified for income tax. Ito po yung mga non-VAT na resibo natin. For example, meron tayong 5,000. And then yan. Ang total available input tax natin is 11,800. Pero pwede pa siyang ma-less from deductions from input tax. So yan, kung meron kayong input tax on purchase of capital goods, yan. I-click nyo lang po itong Schedule 3 and then input tax on sale to government, yan. Yan, may mga link po dyan. Pag click nyo po is ida-direct na po niya kayo doon. Kung saan kayo maglalagay ng information or ng amount. Yan, kung meron kayong VAT refund and then others. Yan, dito sa line number 24 yung total allowable input tax, 11,800. And then, magiging net VAT payable natin is negative 8,200. Automatic nyo na po yung i-compute base po dun sa nilagay yung amount. Yan. Tapos, pwede pa rin po siya mabawasan dito sa line number 26, yung sa mga less tax credit payments. So, for example, may binayaran kayo for the month since second quarter, no? So, for example, may binayaran kayo from April and May, nagbayad kayo ng VAT, dito nyo po ilalagay siya sa line number 26A. Pero kung wala naman, 0 lang. Tapos dito sa 26E, kung ito po ay amended, dito nyo po ilalagay yung VAT paid in return previously filed if this is amended return. So, since no po yung amended return natin, kaya naka-disable siya. And then, yun na po, nakalagay na dito sa line number 27 yung tax is still payable or overpayment na negative 8,200. So, once okay na po, i-validate na lang natin. And then, sa-submit. Yan, okay nyo lang po to. And then, inulit ko po, since sample lang po, kaya hindi ko po siya pwedeng i-submit. So, yan, may ma-receive po ulit kayo na confirmation from your email. So, yun po. I-print na lang po natin to para po may file tayo. So, yun po. Ganun lang po kadali mag-file ng 2550Q. Gamit po yung EBIR forms ng BIR. So, salamat po and please don't forget to like, share, and subscribe po. Thank you po.